Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo. Itong pagbigay ng reaction or banat ni Nanay dito kay Vice President Duterte. At ito ang kanyang obserbasyon. Nako ho mga DDS. Wala ho tayong magagawa kung ito ho ang nagiging reaction ng ilan sa ating mga kababayan based na rin sa kanilang naobserbahan dito kay Vice President Sara Duterte. Masakit man ito pakinggan para sa inyo ng mga taga-suporta ni Vice President Sara, pero wala ho tayong magagawa dahil kami mismo may mga obserbasyon din dito kay Vice President Sara Duterte na talagang may mga ugali siya na nakakadismaya, na para bang hindi angkop sa kanyang pagka-vice president ang kanyang mga minsan na mga binibitawan na salita. So yun ho ang aming obserbasyon dito kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko nga, para sa akin, tila wala sa mukha ni Vice President na maging presidente, kasi nakikita na ho natin ang kanyang kakayahan ngayon bilang isang Vice President. So ano ba ang kanyang ginagawa ngayon? O, 'di ba? O, napapanood nyo naman, nakikita nyo naman. So dito tayo kay Nanay na kung saan nagbigay ho siya ng reaction at masakit man pero wala ho tayong magagawa. O ito ho, pakinggan po muna natin ito si Nanay. Sara Duterte, tumigil ka na. Stop dreaming na maging presidente ng Pilipinas. Dahil sa nakita namin na asal mo, dahil sa nakita namin pag-uugali mo, dahil sa nakita namin na wala kang paggalang sa batas, wala kang paggalang at pagrespeto sa kapwa mo mambabatas, you are red flag. Itigil mo na yan. Wala ka nang maaasahan pa. Ang boboto na lang sa'yo yung sangka pirit nga Duterte blind supporter. Marami din DDS na ayaw sa'yo kasi marami akong nakakausap. Maka Duterte sila pero sa tatay mo, pero ayaw nila sa'yo dahil ikaw daw ay isang walang kwentang vice presidente. Naipakita mo na daw yung ability mo, yung capability mo na leader, wala as in zero. Hindi ka daw deserve na maging pangulo dahil mawawala lang ang Pilipinas sa kamay ng mga Pilipino. Itigil mo na yan. Wala ka nang ambag sa Pilipinas. Wala ka nang ginagawa sa Pilipinas. Puro ka na lang lakwatsara, puro ka na lang gastos, puro ka na lang panira. Tapos nangangarap ka pang maging Pangulo ng Pilipinas. Hello, Sara Duterte. Mahiya-hiya ka sa balat mo. Wala kang capacity, wala kang capability, wala kang integrity na maging Pangulo ng Pilipinas. Mas gusto ko pa nga na maging Pangulo si VP Leni, o kaya si Risa, o kaya si Gibo, o kaya si General Torre kaysa sa iyo. Wala kang kwentang vice presidente. Imbes na tulungan mo, alam mo kung ang layunin mo talaga ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino, tutulungan mo si Pangulong Bongbong Marcos kahit na humiwalay ka sa mga gawain. Katulad ni VP Leni noon, humiwalay siya. Gumagawa siya ng mga paraan para makatulong sa mga Pilipino. Pero ikaw, wala ka nang ginawa. Hawak ang microphone, nakatungtong sa silya ng maraming silya at nagsasalita para siraan si Pangulong Bongbong Marcos at i-down ang gobyerno at ang Pilipinas. Napakawalang hiya mo. Salot ka, Sara Duterte. Isa kang anay sa Pilipinas. Dapat isprihan ka ng para sa anay. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping klo, napakinggan na ho natin si Nanay. Aray ko po, ang sakit nun sa tainga mga DDS. Para kay Nanay, wala daw kwenta si Vice President Sara at tinawag niya pa na salot. O, kay Nanay ho nang galing yun ha? O, ano nang masasabi nyo dyan? May ribat ba kayo dyan?
Baka sabihin nyo naman dahil hindi nyo kaya ang naging reaction ni nanay. Baka sabihin nyo naman, bangag, lutang, adik. Yun yung mga naratibo ng mga DDS kapag hindi nila kaya i-argue ang isang reaction ng ating mga kababayan. Di ba? Alam mo may point doon si nanay. Doon sa sinasabi niya na may mga kakilala daw siya na maka-Duterte pero hindi kumbaga kay Digong, no? Kumbaga ang iniidolo nila daw si Digong. Hindi nila iniidolo si Sara. Kumbaga marami ang maka-Duterte na si Digong ang iniidolo pero hindi bet si Sara. Like for example kay Montulfo, 'di ba? Inamin niya na kaibigan niya daw si dating Pangulong Duterte. Pero hindi niya daw parang nadidismaya siya dito sa mga anak. 'Di ba? Kumbaga, inaamin ni Montulfo na kaibigan niya si Digong. Kaso lang nadidismaya siya dito sa mga anak. Yun yung ano niya, 'di ba? But anyway, hindi lang naman si nanay ang nagbibigay ng reaction tungkol sa obserbasyon nila kay Vice President Sara. Marami na ho tayong i-content dito na i-share natin dito sa ating programa na nagpapahayag sila o nagbibigay ng reaction sa kanilang observation dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman po natin na minsan kasi kung magsalita si Vice President Sara, talagang parang nakakadismaya na marinig natin sa isang Vice President na para bang hindi kaya-aya ng mga salita na dapat natin marinig mula sa tinuturing natin na Vice President ng Pilipinas, 'di ba? Yung sinabi ni nanay na sana yung ginawa daw ni former Vice President Leni Robredo ngayong mayor ng Naga City, kung yan dan sana ang ginawa ni Vice President, mas okay pa. Kasi alam naman po natin na si Mayor Leni at saka si dating Pangulong Duterte noon, hindi rin sila nagkakaunawaan, 'di ba? Or hindi sila nagkakaintindihan. Pero si Mayor Leni naman, hindi naman niya pinapatulan si dating Pangulong Duterte. Kumbaga, wala siya, kumbaga focus siya sa kanyang mga programa na kung saan talagang marami siyang mga programa na pinakinabangan ng ating mga kababayan. Sana yun din ang ginawa ngayon ni Vice President Sara Duterte. Kahit hindi man sila nagkakaunawaan ni Mr. President Bongbong Marcos, sana talagang nag-focus na lang din siya sa kanyang mga programa at kung ano-ano ang binabanat ni Vice President Sara Duterte dito kay Mr. President Bongbong Marcos, 'di ba? Kung atin naman sila igrado tungkol sa kanilang trabaho, kung up to 10, ay bigyan ko talaga ng 10 si Mr. President Bongbong Marcos. Kasi nakikita ko naman talaga na kahit anong putakti ng mga trolls, mga anti-Marcos, wala lang yan kay Mr. President Bongbong Marcos, hindi ho siya apektado. Bagkus tuloy-tuloy pa rin ang kanyang trabaho. Tinuloy-tuloy niya pa rin nagampanan ang kanyang tungkulin bilang ama ng Pilipinas. 'Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knog, i-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!